Yeah, check. Kung inyo po napanood yung nakaraang video tungkol dun sa aking pakwan na meron pong tinanim, no? Na talong o sinabay na talong dun sa gitna ng pakwan. Now, dito sa video na to, related pa rin, no? Yung info na ibabahagi ko sa inyo. Which is sa tingin ko, no? Na parang laliman natin konti yung idea nung intercropping nung dalawa, nung yung pakwan at saka sa talong. So, dito sa area na to, no? Dito banda sa gitna o kaya harap, kasi yung pinakita ko dun sa video na yon, yung may yung pakwan na yun at may talong nga, no, ay dun banda yun sa likod. Na ipapakita ko lang na yan, papaya ko doon sa likod, no. So ito pakwan pa rin to, no, yan. So dito tayo focus dito kasi hindi against the light. Alright. Excuse me. So yan, related pa rin yung info kasi nga pakwan at talong pa rin yung pag-uusapan natin. Ano po? Ngayon, bigyan ko lang kayo ng story tungkol sa area na to, itong pinapakita ko sa inyo, no? Ang nakatanim dito nung nakaraan bago itong pakwan ay talong. So kung nakasubaybay kayo dito sa ating page, syempre nag-update tayo kung ano yung mga tanim natin, no? So yun, nakita nyo, meron akong tanim dito na malawak-lawak din, no? Na mga talong, sili. So dito, talong dito, dun banda, sili at sal dun banda, no? So nasa 2 to 3 months lang ata, no, na napitasan yung talong kasi after nung natamaan yun ng bagyong Paeng, which is October po yun, parang kakaisang buwan pa lang nung nagpitas ako ng talong, no, medyo nagkaroon na ng problema talaga kasi after nung bagyo na yun, talagang tuloy-tuloy na yung ulan. Dahil ganun po yung panahon, hindi ko na talaga ma-control yung atake ng insekto, yung uod. Ayaw ko nang sumugal kasi nga parang bang mauubos na yung kinita ko na kabibili ng medisina, fertilizer, no, foliar na nasasayang lang. And then dumating na nga po itong January, pag ganyan yang buwan, January, February, ay schedule o season ko ng pagtatanim ng pakwan yan. Ang problema, saan ako magtatanim? Wala akong ibang nahanap na area dito. So ginawa ko, pinutol ko na lang, no? Dahil papalitan ko ng pakwan. At ito na nga po 'yon. Excuse me. So ito na nga po 'yon, no? Nakatanim na po ako ng pakwan dito sa area kung saan ako nagtanim ng talong. And then meron pa nga po akong tinira doon, no? Kita niyo? Yan, talong pa rin yan, mga ilang plat, siguro 3 plat. Pero not for commercial na, no? For consumption na lang, no? So dami na nga pong bunga yan, no? So sadyang iniwan ko din yan for experimental kasi titingnan ko lang kung talaga makaka-recover. And guess what? Naka-recover, no? So isa din yan sa reference ko in the future kung sakali magtanim ako ng talong, ay kung matiis kong hintayin na maka-recover ang tanim, no, hanggang sa gumanda ang panahon, ay makakabawi naman. So dito sa area na to, no, ito, hindi ko na tiis na hintayin kasi nga schedule ko na ang pagtatanim ng pakwan. So tinaniman ko na ng pakwan. Kaya nga po nung nag-update ako dito, no, dito sa page, may nag-comment na sa kanila daw lugar pagtatanim ng pakwan hindi nakaplat, sa akin nakaplat. Actually hindi naman po talaga ideal yung ganito na nakaplat, no, yung pagtatanim ng pakwan kasi may sariling plating po yan, eh. So kung kabisado nyo po ako, no, kung matagal na kayo nakasubaybay sa akin, ilang ulit na po tayo nagtatanim ng pakwan at first time ko magtanim ng pakwan na nakaplat, no, yung plat ng talong, eh, yun ang tinaniman ko ngayon pa lang dahil nga nabanggit ko kanina walang ibang space. So dito na lang ako nagtanim. Kaya ang ginawa ko nga po, no, dahil nga mayroon pong mga kanal like dyan mga kanal na yan, syempre pag may ulan, dahil nga madalas yung ulan dito, naisip ko na yan, no, na kung hindi ko gagawa ng paraan, yung sanga na mahuhulog o gagapang dyan sa kanal, posibleng masira, mabulok, no, dahil pag umulan talagang mapupunduhan ng tubig. So ang ginawa ko po, no, ay nilagyan ko po yan ng nylon. Kaya kita nyo ngayon, yan, dyan lang po gumapang sa ibabaw, which is effective. First time ko din gawin yan, no, naisip ko lang din yung diskarte na yon. So yung gusto kong talagang sabihin, no, pag po tayo ay nagtanim ng talong tapos gusto ho natin na magtanim ng pakwan, ang magandang
gawin ho natin ay wag ho nating patayin, no? Kasi dito pinatay ko so ang nangyari pagkatapos kong putulin yung talong, nag-spray ako ng herbicide, pero meron pa rin nakaligtas. Yan kita nyo may talong yun sa gitna may nakaligtas, which is ngayon ko lang din, no, lately ko lang na naisip na sayang kung hindi ko lang sana to inisprayhan ng herbicide. Sana marami pa sanang dyan, buhay na talong. Bakit po? Kasi pwede nating pabalikin o pagandahin ulit yung talong after nitong pakwan, which is possible kasi nga kita nyo naman yan buhay. Ang gagawin lang ho natin, no, since hindi naman tayo nakafocus sa talong, focus tayo sa pakwan, ano po, syempre tutubo sa sanga yung pinaputulan natin sa talong, ay wag lang ho nating abunuhan, no, wag lang ho nating lagyan ng pataba o ano-ano pa. Kung lumaki na yung sanga, putulin natin, hindi naman pumamatayan, no. By the time na mamumunga na, pwede na ho natin hayaang lumaki. Tulad niya, no, medyo lumaki-laki na. Bakit po? Halimbawa pag namunga na yan, ganyan na kalaki, matagal na yung 2 weeks yung hintayin natin, makakapitas na tayo sa pakwan. Then after nyan, like 3 weeks, tapos na yung pakwan, meron ka ng standing crop o standing talong, no? Automatic agad na mulaklak na. Walang talagang napaka-smooth no? Yung walang transition talagang tuloy-tuloy. Yun yung naisip ko, ito yung idea na nakuha ko sa pagtatanim ko ngayon. Which is napaka gandang reference na magagamit ko talaga to in the future, no? Yung una nga, sabi ko nga na pag hintayin nating makarecover ang talong, yan kabatch lang po yan Yan yung talong na yan, kabatch lang po yan dito. Pero kita nyo, ang dami pong bunga dyan, no? Pero hindi na pa ako nag-spray dyan kasi hindi ako nakafocus dyan no? For consumption lang. Ngayon, sabi ko nga po na kung hindi ko lang sana tinanggal o pinatay yung talong, edi after nitong pakwan, hindi ko na kailangan magtanim pa kasi andyan na yung talong. Which is, tapos gaganda na yung panahon kasi nga tag-araw na edi makokontrol ko ng maayos yung mga insekto. So yun yung gusto kong i-share sa inyo, no, paliwanag sa video na ito, na kung sakali magtanim po kayo ng talong at pwede kayong mag crop rotation ng pakwan, pero mas maganda wag nyo pong patayin, putulin nyo lang at kung sasangan naman yan, no, madali lang naman yung pagtanggal o pagputol ng sanga para hindi na lumago pa, no. Ang kagandahan dito, pag nag-spray din po tayo, no, ng pakwan, kasama nang ma-sprayhan din yung talong, kaya dyan wala pong insekto dyan, no, yung talong na yan. Kaya sayang nga no, yan patlang-patlang lang yung nabuhay na talong meron dito. Pero kung hinayaan ko lang sana, kung hindi ako nag-spray ng herbicide, hindi sana lawak niya, no, sayang. Pati dito puro talong to dito talaga walang nabuhay dito meron pa pala isa. So yun lang po, no. So kung ano mang na-experience ko ngayon ay possible na pwede nyo pong gamitin as reference, no, which is sa tingin ko, no, is epektibo, pwede, kasi ito kitang-kita naman dito, actual po ito, no, hindi ito theory, kundi actual po itong nangyayari dito sa aking taniman, which is isa yan sa tatandaan ko talaga, babantayan ko once magtanim ako ng talong, kaya sili dapat talong talaga, no, kasi yung talong talagang tumatagal, no, pang matagalan. So sana nakuha nyo po yung gusto ko pong iparating, no, o ipaliwanag yung idea na yan. So ayan, medyo mahaba-haba at napadami yung kwento ko, pero yun na nga, sinadya ko pong sabihin nyo lahat para mas lubos nyo pong maunawaan. Sana hindi kayo nalito at yun naman po, at maraming salamat. See you for the next video. Yaw.